Magandang araw mga kababayan at ito na nga may mga mainit na issue kahit ngayon po habang ginagawa ko ito ay Sunday at mapapanood nyo ito ng Monday 7 a.m. Pero nagiinit na kagad ang issue kasi si Senator Alan Peter Cayetano, aba hindi ho siya tumitigil sa kanyang pagbanat po dito kay Lacson. Kasi nga naman etong si Lacson, napaka holy daw art ang datingan nito, tao na to. At saka para bagang siya lang ang laging malinis. Siya lang ang laging tama. Mukhang napuno na si Cayetano. Mukhang napuno na siya at binubulgar niya na yung mga katiwalian di umano, allegedly, nito ni Lacson. Alam mo, grabe yung speech niya. Mamaya, pe-play natin yan. Speech niya, yung live stream niya. Kasi doon pinakita niya talaga na etong si Lacson ang parang kanang kamay ni Marcos. Parang architect ni Marcos. Nung una daw, naalala nyo, nabanggit niya yung una, yung merong kontraktor na nakuha na ng video. Naalala niyo nun? Tapos eventually, inamin ni Erwin Tulfo. Pero wala namang katiwalian doon. Ang sinasabi lang, yung daw kasing kwarto ni Erwin Tulfo ay may sira at may pumapasok na kontraktor para i-check. Pero si Lacson, tila ginagawa niya ng mali siya. Yung may kontraktor na pumapasok sa opisina ng isang senador. Alam mo yun, para talaga tibagin yung pagiging siga siguro ni Erwin. Alam niya, si Erwin to. Bata to ni Marcos. Nung panahon ni Romualdez, ito yung spokesperson. So bata to ni Romualdez. So therefore, pagpasok niya dito sa Senate, kailangan tibagin natin yung yabang nito. Parang ganoon ang dating ni Lacson eh. So pinaringgan niya kaagad. Di ba naalala niyo nun? Kino-comment niya yan eh. Lagi niyang kino-content yan eh. Na kesyo may isang senador nakuha na ng video na pumapasok sa opisina niya ang kontraktor. Tapos nung nakontrol niya na si Erwin Tulfo, aba, biglang sabi ni Cayetano to nagsesenyasa na daw si Lacson at saka si Erwin Tulfo pagdating sa impeachment, yung mga tanungan. Ang lupit talaga mga kababayan. Ibang level itong si Lacson. Merong ano to eh. At si Lacson ang simbolo ng mga pinklawan at saka mga dilawan. Bakit? Sila yung yung kami lang ang malinis, kami lang ang maayos, kami lang yung may mahal sa bayan, wala nang iba. Pasensya na sa view natin medyo may mga naglalaro-larong bata sa likod. Para nag-i-enjoy na nabibidyo sila. Lipat kaya tayo kasi nakahubo. Delicates. Yan. Lilipat tayo ng ganyan. Di ba? Parang ganun ang datingan nito ni Lacson. Yan, mamaya papakinggan natin yan. Panoorin natin ng buong-buo yung ni Cayetano. Yung kanyang live stream. Pero bago po yan, mayroon lang isa akong mabigat na pasabog. Actually, hindi ko naman pasabog to kasi sumabog na to noon. Ipapaalala lang natin kasi ang bilis nakalimutan ng taong bayan to eh. Na feeling talaga natin, malinis si Lacson. Feeling talaga natin, walang issue sa buhay si Lacson. Eto, mismo lumabas sa balita. So, hindi ito fake news o hindi ito imbe-imbento o chismis lang. Ito, sa Philippine Star. Mismong Philippine Star ang naglabas nito. Nako, sana mabuksan natin. Kasi mahina ang ating signal dito. Pili tayo ng malakas-lakas na signal. Ganyan sa Pilipinas eh. Kailangan dalawang SIM mo eh. Isang smart, isang Globe. Tapos para at least pagka mahina yung isa, sana ganun ang presidente, no? Diba? Sana ganun ang presidente. Pag mahina, pwedeng palitan agad-agad.
Tulad nito, mahina yung signal ko sa... basta ito yung balita na yun, ipapakita ko lang. Sa headlines, news headline ng Philippine Star. Lacson's 150 million mansions bared. Apart from the reporter rich dollar deposits in the United States. So meron siyang issue. Di umano ha. Philippine Star po ito. Papakita ko sa inyo. Ilalagay ko yan dyan sa tabi. Senator Pampilo Lacson also allegedly owns 2 mansions in Ayala, Alabang. 2 mansyon sa Ayala, Alabang. In Muntinlupa City, in BF Homes in Parañaque. 2002 pa ito. Noong 2000 pa ito, 2 lumabas, 150 million na. Eh syempre, iba pa yung pera natin nung 2002. Malaking malaki pa yun, di ba? I mean, alam naman natin ang pera bumababa yan yung value niyan. At nung time na yon, yung 150 million, malamang sa malamang, ang halaga nun mga 300 o 500 million na. Sabihin ganun yung kanyang halaga ng pera, yung amount, di ba? So ano ibig ko lamang po sabihin? Nung time na yun, multi-millionaire na po ito si Lacson. Di umano, allegedly. 2002, may 2 siyang mansion. Imaginein mo yun? May 2 po siyang mansion sa Ayala, Alabang. Hindi lang isa, but there is more. 2. 2002 to. Pero noong 2001, siya po ay, ito ha, 2001, GPNP siya. At nagkaroon ng EDSA TOS 2 yung laban kay ERAP at eventually nag-withdraw sila ng support, di ba? GPNP ka. Magkano ba sahod ng GPNP? Tapos may 150 million ka na di umano allegedly na mansion. Di ba? Kaya ang hirap sa Pilipinas, paano ka magpapatunay ng korupsyon? Paano kung masasabing ikaw ay hindi corrupt? Kung ikaw mismo, meron kang mga issue na dapat sagutin. Di ba? 150 million mansion. I mean, eto ha. Kung ako may 150 million na pera o 200 million na pera, hindi ako bibili ng mansion na 150 million. Bakit? Wala na matitira sa akin. Tama, mali. Di ba? So kung meron akong 150 million o 200 million, hindi ko ibibili yung 150 million na mansion. So sa madaling salita, bibili lamang ako ng 150 million kung siguro may pera akong at least 300, at least 400 million sa bangko. Kasi pagbili ko, may matitira pa. Kasi yun ang prinsipyo ng mga negosyante. Yan po yung mga mindset ng mga businessman. You do not spend all your savings in one entity o one item. Halimbawa lang, may kotse ako, meron akong perang 3 million. Bibili ba ako ng kotseng nagkakahalaga ng 2.5 million? Hindi. Siguro, bibili ko ng mga 1.5 para may matira pa sa akin 1.5 just in case of emergency. Anong punto ko dito? Ipat lang natin para masaya. Yan. Anong punto ko dito mga kababayan? Ibig sabihin po, hindi lang 150 million ang pera di umano, allegedly, ni Lacson. Higit kumulang pa yan ng 150. Now, the question is, ano ba trabaho ni Lacson? Chief PNP ka, 'di ba? Chief PNP ka ng bansa natin. Kumita ka ng 150 million. Paano nangyari 'yun? 'Di ba po? Paano nangyaring ganun kalaki ang pera mo sa bangko o pera mo na pambili ng bahay? Kaduda-duda. Kaya Lacson, huwag kang magmalinis. Huwag mong sabihin na malinis ka, lahat ng mga kasamahan mo masama. Lahat ng kasamahan mo corrupt. Kasi sabi nga ni Cayetano dun sa kanyang live stream
parang pinalalabas ni Cayetano doon na si Lacson ang parang may pakana nung kay Marcoleta. Yung sinasabi niya na si Marcoleta ay nag-commit ng plunder. Di ba? Yun ang sinasabi ni ni Cayetano, parang ganun. Sabi nga niya, kung i-apply natin yung plunder kay Marcoleta dahil maraming nag-donate sa kanya, parang sinasabi ni Cayetano, paano pa sa'yo? Sa'yo talaga na namang ang dami daw na nagdo-donate sa kanya during the election. Di ba ilang beses, dalawang beses na ata siyang tumakbong vice or president. Nakalimutan ko na. Yung isa ata president, yung pangalawa vice. Pero ilang beses na, hindi, tama. President pa lang pareho. Ilang beses na po siyang tumakbong presidente. So, ibig sabihin, he can conduct a campaign na ganun kalaki, nationwide, presidente. Paano niya nagagawa yun? Don't tell me na lahat ng idinonate sa'yo ay napunta lang sa spending mo. Hindi, kasi let's follow the logic doon kay Marcoleta. Si Marcoleta binigyan during the campaign ng pera dahil lang sa kampanya eh. Di ba? Nanggaling ba sa gobyerno? Hindi. Nanggaling sa private person. Private si Kong Defensor, ex na po yan eh. Ex-congressman na po yan. So, ibig sabihin, private person po siya. So, kung tumanggap siya doon sa kampanya, don't tell me hindi tumanggap daw si Lacson. Sabi ni Cayetano, kilala niya kung sino yung mga nag-donate sa kanya. So, don't tell me na ubus lahat yun. Bekenemen may iba pang source. Ano sa tingin niyo mga kababayan? May iba pa bang source si Lacson? Basta ang alam ko, eto lang tingnan niyo yung logic. Etong administrasyon na to, ang pinaka-corrupt na administrasyon. Sagad sa buto. Walang matinong tao magsasabi na hindi corrupt ang administrasyon na to. Walang matinong mamamayang Pilipino ang magsasabing hindi ninanakaw ng gobyerno ang pera natin ngayon. Walang matino. Okay? Ang magsasabi lang yan ay mga nakatanggap ng pera mula sa administrasyon na to. Because they wanna retain that retainer's fee. Yan lang ang mga taong magsasabi na walang korupsyon sa panahon na ito. Kung ang logic ay pinaka-corrupt ang administrasyon ni Marcos, but yung supposedly corruption czar na si Lacson ay hindi niya matuntun kung sino yung corrupt sa administrasyon at inabsuelto niya pang walang mastermind. Ano ibig sabihin nun? Kayo na pong kayo na pong mag-conclude. Anong ibig sabihin nun? Alam nyo na. Ito, papakita ko sa inyo yung Google Map kung saan ang lokasyon nung di umano allegedly bahay. Harap daw ito ng basketball court na sarado na. May nagsabi sa akin, source ko, allegedly yun daw ang bahay at kwento-kwentuhan doon. Talaga alam nila na yun ang bahay ni Lacson. At itong bahay na to na nasa tapat daw ng basketball court. Alam nila yun kasi etong source ko, kakilala yung isa sa mga anak ni Lacson. Alam. So, hindi natago po yun. Alam nyo? Sana sagutin ni Lacson kung totoo o hindi ito. Pero ako, binabalita ko lang at nire-reactionan ko lang yung balita ng Philippine Star. At yung kwento sa akin na di umano nandun yung lokasyon nung bahay di umano ni Lacson. Di ba? 150 million na bahay. Ano meron? Paano ka nagkaroon ng bahay na ganun katindi? Mag-PNP chip na lang kaya ako. Kung alam ko lang Hindi, kung alam ko lang na ganun ang
Sana nagpolitiko na lang ako. Di ba? Sana hindi na lang ako nag-vlogger. Kung, hindi, alam mo yun. Ngayon nga, biru-biruan eh. Dati, 'di ba, no, mga bata tayo. Dalawa lang ang ano eh, ang lagi sinipilit ng magulang natin eh. Oh, mag-ano ka, abugasya ka o kaya magdoktor ka para yumamang ka. Oo, nung panahon nung panahon namin ganun, mag-abugasya ka tsaka magdoktor ka. Ngayon po iba na. Ano na sasabi ngayon? Dalawa na lang, magpolitiko ka o maging kontraktor ka para yumamang ka. 'Di ba? Ang lupit eh. Yung kultura na bago na. Maging politiko ka na lang, government official ka na lang, or maging contractor ka para yumamang ka. Kawawa talaga tong bayan natin. Naawa ako. Kasi tayo yung hirap na hirap, pagod na pagod, magtrabaho. Hindi mo biro. Ako, every time kaya ang ginawa ko, alam niyo ba ginawa ko? Kasi merong way of paying the taxes eh. Yung quarterly or annually. Basta ang pinili ko, kasi may tao ako nag-aasikaso niyan eh. Para siguradong updated ako eh. Parang ano yun eh, parang siya yung auditor ko, sabi ko sa kanya, quarterly na lang. Sabi niya, bakit quarterly? Hindi mo pa bayaran ng annually para wala ka nang iniisip. Kasi ganun din naman, babayaran mo rin naman eh. Ba't di mo pa, ba't mo pa, kasi syempre na every time na nagbabayad ka, ma-stress ka, di ba? Totoo naman eh. Alam mo, sa loob-loob ko, quarterly na lang. Para it always reminds me na we are paying taxes to the government so that the government will serve us and will use the tax for our benefit. At it will remind me na dapat ipaglaban natin yung mga nagbabayad ng tax. Kaya ako ginawang quarterly para bagang hindi ako makalimot sa aking panawagan na ipaglaban ng hustisya sa bayan natin. Kasi madugo yun eh. Every time mo, babayad ka. Imaginein mo, nagtatrabaho ko para sa gobyerno. Ito imagine niyo, tayo isa sa pinakamataas na tax sa buong mundo. Tapos tayo pa ang pinakawalang benepisyo. Anong benepisyo natin? Ito na nga lang. Tayo lang ata sa buong mundo. Ewan ko kung meron pang ibang bansa. Siguro mga bansang hindi kilala din. Tayo lang ang bansang merong travel tax. Oh. Every time yan, nakakabuisit yan. Every time na lang ta-travel ka, kailangan mong bayaran separately yung travel tax. Hindi ko maintindihan bakit ganun. At saan napupunta yung travel tax natin na binabayaran natin? Diba? Saan napupunta yun? Ewan ko, para hindi natin nararamdaman. Oh. Yung sinasabing syntax na yan. Nararamdaman ba natin na supposedly dapat pupunta yan sa healthcare ha? Tayo may pinakapangit na healthcare system. Kaya nga ako, kumuha na ako ng sarili kong healthcare eh. Ibig sabihin yung private insurance. Para pagka nagkasakit ka, siguradong may sasalo sa'yo. Sa Pilipinas, wala eh. Pag mahirap ka, mamatay ka. Ganun lang yun. Mahirap ka, kailangan mo ng... Hindi, kaya kita nyo Kaya rin nakakadagdag sa krimen yan eh. Ako naawa ako dun sa mga kababayan natin. Kasi dati nung pumunta si Mocha sa PGH, kasama ako nun eh. Yung sinabi ni Mocha na merong... in-interview niya yung PGH president na sinabing merong binibigay si Tatay Digong na monthly. Alam mo, nakausap namin yung mga taga-PGH noon time na yun. Doon lang sila talaga nagkaroon ng pag-asa eh.
na mabuhay dahil may pera na ang PGH. Pero ngayon, nawala na yun. Nawala na yung ganong kalaki. Bakit? Naandun sa mga mansyon na mga public official natin. Pinambibili ng pintura, pinambibili ng hollow blocks ng mga government official natin, yung tax, na instead sanang ipagamot ang mga kababayan natin. Nakakaawa. Ewan ko na lang ba't hindi tayo nagigising sa mga ganong pangyayari. Alam nyo, sabi nila, eto every campaign, lagi sinasabi nila sa amin, si Mocha, kasi laging alam ng tao, ng mga kababayan natin na si Mocha ang fighter ng mga OFW. Lalo na nung panahon ni Pangulong Duterte, talagang ipinaglaban niya ang OFW. Hindi lang marunong magyabang kasi si Mocha. Pero marami sa mga ginawa ni PRRD, si Mocha talaga ang nagtulak niyan. Yung para sa OFW. Kaya nga, kung papansinin ninyo nung panahon ng pandemya, si PRRD mismo ang nag-uutos kay Mocha na gawin niya ito para sa OFW. Ba't di niya tinatawagan si Kakdak? Mas si Kakdak ang head. Kaya nga na-insecure yung Kakdak na yan kay Mocha eh. Huwag nyo nalang sasabihin na sinabi ko Na-insecure yan nun eh. Kasi ang tinatawagan ng presidente si Mocha, hindi yung head ni Mocha. Wala namang magawa yung si Kakdak doon. Wala siya magawa. Kasi maraming reklamo noon na hindi naman inaasikaso. So, si Mocha na lang ang pinaasikaso. Talagang tinulak ni Mocha yan. Alam mo, ito mga OFW, kaya din mahal na mahal ng ating Pangulo yan dati, ni Pangulong Duterte. Kasi sila talaga yung nakaka-realize na kung gaano kapangit ang bansa natin. Sila po. Kasi sa ibang bansa, halimbawa sa Japan, gugulat nga ako nagrereklamo sila sa tax doon dahil lahat daw bayarin. Pero, ang lagi nilang ending, okay lang kasi nararamdaman namin. Nung pandemya, mantakin mo yung pandemya, binigyan ng mga negosyante siyempre may mga kilala tayo doon. Mga may-ari ng club, may-ari ng restaurant. Ang sinabi nila, you have a choice. Operate or we will not give you, or wag ka mag-operate, bibigyan ka namin. Tsaka nakita ng ganun. Di ba? From the tax of the people, binibigyan ng tao. Tayo, abuloy. Bakit? Wala nang pera eh. Sa totoo lang, ubus na ang pera natin. Nung panahon ni Pangulong Duterte, ubus na ang pera natin. Di ba kaya nga niya lagi sinasabi, titingin siya dun sa kanyang mga finance officer, sabi niya, may pera pa ba tayo? Kung wala, gawan nyo ng paraan. Kasi wala talaga. Inuubos ng mga administrasyon lagi. Pero ginawa ng paraan ni Pangulong Duterte. Ngayon, wala. Ma at pa. Malay ko at pakialam ko sa inyo. Yun ang response ng gobyerno ngayon. Si Marcos walang pakialam yan. Lalong-lalo na sa inyo mga OFW. Baka Duterte kayo eh. Ganyan kasi ang administrasyon na to gumaganti. Siyempre, inaway nyo pa daw yung kanilang baby na si Auntie Claire. Ayan. Lalo kayong kakawawain ngayon. Pero, huwag kayong mag-alala. Dahil alam ko naman kayang-kaya nyo yan dahil nasa ibang bansa kayo, maayos yung gobyerno na pinagsisilbihan nyo dyan. Kasi kahit pa paano, you're serving the government where you're staying. Diba? Kasi you're giving taxes to the government. Matik na yan eh. Sa bawat purchase mo may tax, diba? Kaya nga ako tuwan-tuwa pagka nagtatravel kasi may tax-free. Diba? Yung mga turista, tax-free yan eh. Hindi sila nagbibigay sa gobyerno. Pero wala rin naman silang pakinabang sa gobyerno. Yung lang kagandahan ng kanilang bansa. Pero kayong mga OFW, nagbibigay kayo, nagbabayad na kayo ng tax. Natataksa na kayo. Pero natatanggap nyo yung serbisyo. Tama, mali. Tanggap nyo yung serbisyo. Okay lang yun eh. Ako okay lang ako magbayad ng tax eh. As long as natatanggap ko yung serbisyo. Diba? Alam mo,
Ako po, hindi po ako baka sabihin ninyo dahil nagta-travel ako, mayaman ako. Hindi ako mayaman. Sakto lang, wala lang kasi ako talagang pamilyang gastusan. At marunong nang din ako mag-handle ng pera at marami rin po akong negosyo. Pero ako, okay lang magbayad sa akin ng mahal na pagkain. Hindi ko na lang babanggitin na. May isa akong favorite na kainan eh. Mahal siya kasi ano to eh, international chef. Ayoko na lang banggitin kasi di naman ako libre dun. Kung sponsoran nila ako, okay lang. Gusto ko yung favorite ko yung pag ako nagtatakam ng steak. Pag ako nagtatakam ng mga western food. Yan ang go-to na restaurant ko. Mahal. Mahal talaga. Mababang sa isang tao sa akin ha. Mababa ang abutin ko ng 10,000 para kumain doon. Pero okay lang. Once in a once in a blue moon ano ba yun? Minsan paminsan-minsan, okay lang. As long as masarap. Yung cravings ko sa particular food, na-fulfill niya, okay lang. Pero sa Pilipinas, ang mahal na nga ng tax, hindi pa na-fulfill yung obligasyon ng gobyerno sa atin. Kasi okay lang ako magbayad ng tax. Kung nakikita ko maayos ang infrastructure, maayos ang serbisyo sa health, maayos ang traffic. Ngayon, nakakabuisit, makakakita ka, alam mo yung cone, may harang sa karsada, sa gitna ng karsada. Bakit may ganun? Kasi butas yung kalsada. Parang, ganito na lang ba kaliit ang treatment ninyo sa buhay ng tao? Lalagyan mo lang ng konting harang na pag nabangga yung harang, shoot ka pa rin doon sa butas. Alam mo yun, ganun tayo ka-jologs na bansa. Pero ang laki ng tax natin. Nagbabayad pa tayo ng travel tax. Kahit sa pagkuha ng lisensya, pagrehistro ng sasakyan, may tax na napakalaki. Saan napupunta yun? Sa mansyon. Hindi ko alam kung kanino mansyon. Bastang sigurado tayo sa mansyon. Kanino kaya mansyon yun? Tanong natin kay Lacson. Lacson, totoo ba? Totoo ba na may mansion ka daw dyan sa Forbes Park? Hindi ako nagbalita nabasa ko lang po sa balita na meron ka daw. Ay. Mga bata curious sila talagang titingin sila sa camera. Diba? De, totoo ba, Lacson, na meron ikaw bahay dyan? Pakisagot. Pakisagot lang po kung may bahay ka dyan sa Forbes Park. Para malinaw. Di ba? Kasi binalita naman ng Philippine Star yun. Hindi ko naman inimbento yun. Hindi ko naman yun. And this is a question ha. Again, this is a question. Meron ka bang bahay dyan? Ako'y nagtatanong. Kasi, kung meron, wala ka moral right na mamuna ng kapwa mo. Pero kung wala naman, at least napatunayan mo wala. Kaya lang, bakit ibabalita yan ng Philippine Star? Ba't di pa nila tinatanggal yan? Tsaka, kung meron, paano mo nakuha yun? PNP chip ka lang. Nakabili ka ng 150 million di umano na bahay, mansion, dalawa. Hindi isa dalawa. Ano yun, tig 150 million ba yun? O 75? Ano ba talaga? Pakisagot na lang kami, Lacson. Kesa na antindi mong bumati ko sa kapwa mo senador, antindi mo magbintang, init na init ang ulo mo kay Marcoleta. Pakisagot na lang po kung totoo ba na may mansion ka dyan. Okay? Baka sabihin mo, matagal na yan, lumang issue na yan.
ang korupsyon ay korupsyon whether it's old or not. 'Di ba? Yan ang inyong sinasabi doon sa 2019 SEA Games. Hindi, kahit matagal 'yan. Kung may mga bagong ebidensya, kung talagang may tunay na korupsyon, hindi yan matagal. Hindi yan dapat kalimutan ng taong bayan. O sige, kung ganyan pala ang prinsipyo ninyo, pakisagot din po yung luma na ninyo o dating paratang sa inyo o dating balita tungkol sa inyo. Totoo ba ito? Itong mansyon ninyo? Kayo na pong bahalang sumagot. At kung gusto ninyo, bukas po ang aking channel sa inyong sagot. Ibabalita natin ang inyong sagot para sa patas na pagbabalita. Panoorin niyo po muna, panoorin niyo po. Yung kay Cayetano, ipi-play ko na ngayon, okay? 1, 2, 3, go! Blessed Sunday everyone. Magandang tanghali. Maayong udto sa kaninyong tanan. God bless you this Sunday. Ang biblical principle po na pag-uusapan natin is kung ano ang ating itatanim, yan po ang ating aanihin. So I know a lot of people agree. Some, maybe few, maybe many people disagree with some of my political stand or marami sa aking mga political stance or stand. Ang importante po, nagkakaisa tayo sa direksyon ng ating bansa. Una, sa pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, sa pagserbisyo sa ating mga kababayan. And always remembering that whatever we do now, aanihin po to natin, pero aanihin po talaga to ng next generation. No? So siguro ba before 2 o'clock po, I'll have a longer broadcast. Actually, I'm testing. I treated myself to a new microphone kasi pagka ganito yung style kong mag-vlog. Maganda kasi dahil nababati ko kayo. Leia Okada from Japan. Yan. Ano po ang sasabihin nyo pag nakakita kayo ng magandang Japanese in the afternoon sa Japan? Ano po sasabihin nyo? Sabihin nyo, magandang hapon. Yeah, magandang hapon po. Yeah. So, Miss Okada, hello. Dudley Sapar, Crisel Dodor, Leia, hello dyan sa Japan. Oh, from California, Kathy Rabaya. So guys, ito yung mic. Trinit ko sarili ko para meron, wala nang umangal sa sound. Tinetest ko ngayon. I'll probably just have my coffee, reviewing. Mabigat kasi yung pag-uusapan bukas, yung supina sa Anti-Money Laundering Council, yung records nila, doon po sa BIR, at saka doon din po sa bank accounts ng mga banking institutions, so mga bangko. And napaka-importante nito. And in public naman to, nagkaroon naman ng oral arguments, no? But I'll also be addressing yung concerns ni Chief Prosecutor or Chief Persecutor Ping Lacson kasi trabaho na daw niya po ngayon na habulin ng mga senador. Sa bagay, hindi to po bago yung sinabi niya kanina kasi ginawa niya na to kay Chis Escudero, ginawa na kay Joel Villanueva, ginawa na kay Jinggoy Estrada, ginawa na kay Senator Marcoleta, ginawa niya to kay Erwin Tulfo except that tumampi ka agad sa kanya. So, maybe 1 or 2 more. So, pang 6 or 7 na ako, 6-7 na ako sa mga tina-target ni Senator Lacson. So, pag-usapan natin mamaya yan in a very calm, in a very professional matter. Ma-assure ko rin po kayo na walang ghost project sa Taguig. To the best of our knowledge, ilan beses na nag-inspect. Having said that po, kaya ko sinabing ko anong itatanim, yan ang aanihin. Kahit anong isip ko po hindi pwedeng manahimik sa nangyayari sa ating bansa. So, ang nangyayari po ngayon ay may mga mastermind talaga at may mga minions. So, shoot kong t-shirt today ay dedicated po sa mga minions. Alam niyo naman pangalan ng mga minions, di ba? Pero etong isa, ito, yan. Yeah. Yung minion na yan, pangalan niyan ay Melvin. So, shout out sa iyo ngayong Sunday na to, Melvin the Minion. Marami naman yan So, let's talk about, kasi sabi na, relax lang, cool lang. So, sige, pag-usapan natin mga sinabi ni Senator Lacson, pero sayang ang oras if it's going to be about him or me or yung dispute namin. But if it's going to be about a path towards finding the whole truth,
ano ang forma ng flood control, saan siya natigil at bakit na-question yung integrity niya. Hindi po ako ang nag-question ng integrity niya. Buong bayan ang nag-question ng integrity nung tumigil siya mag-imbestiga nung pagdating na doon sa Bersamin files, 'di ba? Maraming pag-uusapan diyan. Marami pang ibang ebidensya na pwedeng sundin, no? Ang point ko lang, guys, hindi to entertainment na debate o dalawang senador na nagbabangayan. Nagtimpi din po ako hindi magsalita. Grabe po ang ginawa niya kay Senator Marcoleta. Tapos nung nakulong na, panay kutya pa, panay pa ang tweet ba ginagamit niya or whatever na kung ano-ano pang sinasabi sa health niya at makulong, etc. And the irony is, it's because of campaign donations. Alam ko rin naman saan nanggagaling yung campaign donations ni Senator Lacson, di ba? So, napakabigat po para sa akin na kasi while I was preparing, fixing itong mic na to, tinitignan ko kung plug and play lang to. May lumapit sa akin, tapos sabi sa akin, Sir, support, tuloy kayo, tulong. Sir, totoo ba yung away ng mga senador? Sabi ko, kita nyo, kinukulong na nga yung iba eh. Sabi, oo nga sir, pero parang, so I realized that to many people, this belief, di ba, na ganyan na ang nangyayari. Kahit po kami sa Senado, kasi although si Senator Lacson may history to do that, ginanong din niya yung former Senate President Villar, basta't nakaaway niya, ganyan yung kanyang word niya, hindi ko word down. That's how he melts down, di ba? By trying to destroy his enemies, ikulong. But guys, konting patience din kay Senator Lacson kasi one, may amo eh. Ginagawa lang niya yung sinasabi ng amo para pag ginipit ako, ang pagbibintangan siya, hindi yung administrasyon, di ba? Kasi ang importante naman sa kanila, yung boto naman talaga dito sa impeachment, tapos yung chacha or charter change. So I'll tell you more later. What's important po is siguro mga before 2 o'clock siguro po, no? Let me just have coffee, baka mag-lunch. And then let me gather my thoughts. Nag-aaral din ako for tomorrow and Tuesday. And so okay naman po yung sound. So from Jeddah, Saudi Arabia, Miss Zarincia Tobon, Rose Casar, Laban for Future Generations. Doon sa mga bata, lalo po yung mga 12 to 16, tapos yung mga 15, 16 to 20, tapos yung 20 to 25. I know this is the most idealistic, exciting, curious, cautious, sometimes painful, depende sa sitwasyon nyo sa buhay, sa school. But this is also the time where kung anong gawin namin, kayo talaga maapektuhan eh. So yung buhay natin ngayon ay dahil may mga umabuso ng 70s, 80s, pero may lumaban din at naging bayani. Diba? So, it's not about becoming a hero, but it's about fighting for your future. So, konting patience sa amin. That's why it's hard for me to debate with people who are in their 70s kasi nakita na nila yung resulta ng mga pagkaganyan na sisip-sip ka sa admin, you sweep things under the rug, tapos grabe na yung sitwasyon. Except, yung, di ba meron boy that cried wolf na kaya lang nabubuko siya. Yung ibang politiko kasi, pag tingin nila sila na susunod na presidente or napapangakuan sila, biglang nagkakaroon ng blind side, biglang hindi na nakikita yung mali ng amo nila kasi tingin nila. So, dun nabuo yung Marcos na rin movement, di ba? So, yung Marcos pa rin, yan yung mga dating loyalist. Yung Marcos na rin, yung lahat nung tigilan natin si VP Sara kasi ang taas sa survey, baka hindi natin matalo yan. So, sabi nila, paano yun? Sobrang daming corruption during this administration. Hindi, tayo naman ang papalit eh. So, yun. Tapos, ilan na silang pinangakuan? Diba? Sa Senate lang, ilan silang umaasa na pag na-impeach, sila napapalit. Isa na si Senator Lacson doon. Ang problema, kung dinerecho at ginawa niya lang ang trabaho niya at talagang sinundan niya yung ebidensya, hindi yung amo niya, edi sana po, baka siya pa ang iboto kong presidente o ikumpanya. Mag-iipon pa ako. Diba? It's not too late. Diba? It's not too late. Bakit? Sa sobrang dami niyang alam, he can still tell people the whole truth. Ilan po throughout history
na may mga record din, maaring hindi perfect yung record, maaring masama nga record, may mga iba nga kriminal, pero nung naging state witness or naging yung binukas yung loob, sinabi yung buong katotohanan, in-embrace at minahal din. So, let's hate the sin but not the sinner. So, don't hate Senator Lacson but hate what he's doing now. Meron pa rin sa loob niya who wants to tell the truth, but yun nga, ang tingin niya kasi, pag sinabi yung the whole truth, ang makikinabang yung Vice President. So, I will follow my oath and be fair. Justice ang gagawin po natin sa impeachment. Having said that, hindi pwedeng manahimik sa overall na nangyayari sa ating bansa kasi dikit-dikit naman ito. Tatlong ay ang pag-uusapan natin ngayon eh. Integrity, yung pong sinabi ni Senator Chief Persecutor Lacson, yung pong isda, kasi ang isda po sa bibig na huhuli, at pangatlo po yung impeachment, no? I just want to repeat yung sinabi ko kanina, but this time around, instead of addressing myself to the teenagers and young men and women of our country, sa young parents naman, di ba? Sa mga nanay at tatay na may mga batang anak. You may agree or disagree with many of our political stands sa mga issue, but napaka-importante po na we all agree that this is for their future. Aryum, magandang hapon sa iyo. Pepito Reyes, Gaymar Mantos Delfino, Aris Pahe, Lily Calabayo, Nance Estoso, shout out sa inyo. Inday, Gahud, yan. Dom Billy, Bondik, yeah. Magandang hapon po sa inyong sa inyong lahat. Sorry po, may konting ahem. So let's start po with integrity. Can we all agree po that whatever we do becomes a habit? Then when it becomes a habit, it becomes part of our value system, then it becomes our character, then it becomes our identity. Diba? So for example, every single thing Juan de la Cruz does, may ninanakaw o may pinipitik or may dinadaya. Cheating, stealing, and lying. So for example, pag breakfast, hindi po nakatingin yung tao sa kalenderya, kumuha ng extra rice o kumuha ng isang pritong itlog pa, hindi binayaran. Pagdating sa opisina, late, 10 o'clock, pero nilagay doon sa time card, 8 o'clock o 9 o'clock. Pagkatapos, hindi pa umuwi kagad sa asawa, dumaan muna sa club, nag-inom-inom, nag-mouthwash pagkatapos, nung tinanong ng asawa saan galing, sa opisina. Yung pala, ang pangalan ng bar ay opisina. So yung cheating, stealing, lying, nagiging habit, nagiging character, alam ng mga barkada niya. So nagiging identity niya yon. So ganun din sa isang bansa. Ang gusto po nating identity is yung Pearl of the Orient. Kasi nga po, maganda, natural, precious yung pearl. Of course, para sa mga kapwa Kristiyano, karangalan natin sabihin the only Christian country in Southeast Asia. Excuse me. Pero ganun din po sa kabaliktaran, di ba? Kung sasabihin natin we're a Christian nation or sa mga kapatid natin Muslim, nasasabihin Muslim Pilipino, and then panay skandalo na daan bilyong piso, nagiging part ng identity. Kaya maraming OFW na pumapalag pagka ganyang kalalaki yung pagnanakaw kasi nababalita sa ibang bansa, na-Alaska or na, how do I put it, diba? Yung parang nababansagan tayong mga Pilipino. So believe me, Senator Panfilo Lacson, I understand when you say you're hurting because of your integrity. But hindi po ako nag-umpisa nito. Issue lang po yung Senator Marcoleta. Hindi nga po ako active sa hearing na yan.
nakatutok ako bilang minority leader sa ibang mga bagay. Si Senator Marcoleta, whether when we were in the majority at si Senator Chis Escudero ang Senate President, and when we were in the minority, si Senator Dante Marcoleta po nakatutok dyan. Mga debate, bend the law, restitution, meron bang mastermind o hindi. Debate lang yan pinersonal mo. Pinersonal mo rin si Senator Marcoleta. Kasama kayo pare-pareho sa case build-up, kinutya mo pa, tapos pati nung kinulong, kati kung naka-wheelchair, hindi mo naman alam yung kalagayan ng tao. So, yung question ko, bakit abruptly tumigil yung hearing and then bakit magkabila na yung sinasabi magkaiba na ang sinasabi ng ombudsman na may mastermind at yung sinasabi mo na hindi. And then bakit may mga tinitignan, may tinititigan, at merong hindi tinitignan at all. So, pasok ngayon. Kine-question ko daw integrity niya. 2 weeks na yung impeachment. I'm just doing my job doon. Biglang titirada yung NBI tungkol sa Southeast Asian Games that we're very proud of. The whole nation is proud of. Ilan beses na naimbestigahan, wala kaming tinatago dyan. We're proud of it. Sasawsaw ka. Tapos, when I talk about the flood control, na dapat nag-inhibit na yung bata mo, si Senator Erwin Tulfo, pero siya pa rin ang nagsasalita. Una, sabi niya, hanggang dyan na lang ba tayo? Paikot-ikot na. Pagkatapos, sabi niya, wala daw member ang minority. Hindi naman siya minority at minority leader ako Kung tinanong niya, nag-hearing na, wala daw kwarto. O hindi daw pwede yung session hall kasi may impeachment. Monday to Wednesday lang yung impeachment Or hinihintay niyo muna makulong lahat ng witness para wala rin mag-witness. Or kinakausap pa ba yung ibang mga witness? Kasi nga, yun yung tulig sa ako na bakit parang may pasahan ng bola si Senator Lacson at yung sa administrasyon kung kanino itututok yung investigasyon. So, integrity is very important. So, why not give integrity sa investigation natin sa flood control and sa lahat ng malalaking corruption issues para nga manumbalik yung pride ng ating bansa na good governance, rule of law. Ngayon kasi tayo bad governance, bend the law. Tapos takpan na lang sa maraming ayuda para wala na lang magtanong. Tapos pagka may nagtanong, ikulong na lang yan. Ganun na yung sistema Yung po yung inaangal namin, yung sistema at nangyayari. So ba't ko sinabing sa bibig na huhuli? Ano po sinabi ni Senator Lacson? Sabi niya may ghost project daw sa Taguig. Ang ombudsman po may interview sa isang dating vlogger na po ngayon, dating journalist, pero actually PR yon. Sinabi na nila last year pa, tinitingnan ng Taguig, wala po silang nakita. May alam din po akong, excuse me, law enforcement agency, tumingin na, walang nakita. Of course, we do our due diligence, di ba? Ako mismo, pati opisina, nung pumutok yung mga skandalo, kasi periodic naman yan, tinitignan lahat ng project. Pero, and every year, kasi nga tinitignan ko anong hindi pa tapos para mapondohan. Pero pinatignan namin lahat. Kung anong may problema, anong hindi ano yung na-late. Wala pong ghost. Excuse me. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin ang mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project, no? Yung mga kababayan, para lang malinaw yung ghost, nabayaran na, walang nagawa. Yun po yung ghost para malinaw Kasi po, may iba-ibang kategory ng anomalya. Pero dun lang tayo sa ghost. Kaya suggestion ko, on the record yan sa DPWH kay Secretary Vince Dizon, utusan lahat ng district engineer at kung pwede pati LGU, kunan ng picture. Last year pa to. Para pag wala talaga, ghost yun. 1 year na Sabi nga ni Manong Chavit Singson, di ba, nasa Ilocos daw meron. Pero ang tinitignan, ang sinabi kay Senator Lacson sa Ilocos, ang tinitignan ni Senator Lacson, Taguig.
So makikita nyo po sa bibig na huhuli. At saka, hindi po ano yan, hindi po biglang nag-fall in his lap. 20 years na po kasi kami niyan na nagla-lunch together, halos may grupo kami. Nandun din sila former Secretary Llamas, mga dati naming kakampi sa politika. And nagkakakwentuhan kami ni Senting niyan, at saka pag sinasabi niya para anomalya, nagkikwento din ako na heartbreaking pag may tinatanggal ka, pag may tinatalikuran ka, lalo kung napakalapit sa'yo. Pero kung masama ang ginawa o masama ang hangarin, kailangan ilayo, pati sa politika. And syempre sa amin, hindi lang yung legal, pati yung moral. So kilala niya yung mga yan. So yun ang kinakausap niya ngayon. So yung mga kinokondem niya dati, yun ang kinakausap niya. Pero kinausap na niya eh. Kaya nga may sinasabi siyang alam na eh. 'Di ba? Kaya sinasabi niya direct, indirect. Ang tanong, legal din ba yung iba niyang ginagawa? Kasi nga, katulad sa AMLA, dapat yan confidential. Hindi dapat nire-reveal yan sa mga tao. Kahit senador ka, kahit chairman ka ng Blue Ribbon Committee. So, kung interesado ka talaga sa flood controls, Senator Panfilo ang pangalan mo eh, pero nililito mo lang mga tao eh. So, Senator Panglito Lacson, di ba nasa TV madalas si Mayor Joy nung pumutok to na hindi man lang nagko-coordinate sa engineering ng Quezon City. Di ba si Secretary Vince Dizon mismo, sinamahan mismo si Mayor Isko, may flood control problem dun sa Manila. O ba't hindi mo patawag isa-isa yon? Nakatingin ka sa Taguig, bakit? So, dun sa pangatlo natin topic, impeachment. Boto kasi sa impeachment laban kay Vice President Sara ang talagang pinagkakaabalan mo. Halatang halata. Kaya mga kababayan, mapapagalitan to si Senator Lacson kasi ang strategy, ipunin muna lahat ng tingin nilang hawak nilang dumi, ika nga, para before the botohan gamitin. Kaya lang hindi makapagpigil dahil inis na to si Senator Lacson dahil sanay siya boss eh. Sanay siya nagmamando, sila ni Senator Tito Soto. Ang problema nga natanggal, tapos hindi rin binalik sa kanya committee, tapos ngayon, syempre ang nasusunod sa Senate si Senator Win Gatchalian at si Senator Chis Escudero dahil impeachment eh. So nahihirapan siya, tapos proxy niya sana si Senator Erwin kaya pinagsasalita niya. Ang problema, syempre natamaan din yung moral ascendancy ni Senator Erwin kasi nalalaman din yung mga connection niya dyan, di ba? So, nung una, Senator Panlito Lacson was targeting Senator Erwin. Kaya nga yung contractor, di ba, sa opisina niya, sa Senate, may ebidensya daw siya. Senator na, sa iba naman nanggaling to, yung sinabi Senator na may party list, na may mga problema din yung mga kontrata and everything. Pero nung naging bata na niya at nauutusan na niya, kampi-kampi na, di ba? So, nung May 11 na pumayag ako sa grupo na ako ang kandidato ng Senate President, we were really hoping na priority yung moral recovery natin, economic recovery natin, a fair impeachment, tapos finding a way forward with the administration kung paano ayusin tong flood control problem, yung repentance, reform, accountability. Ang problema, hindi papayag si Senator Lacson na hindi siya boss. So ulitin ko po, dalawa po kasi yung ghost, di ba? Ang ghost is project at saka ghost po is people, di ba? Yung sa Pinoy ba, marami pa ring maniniwala na pagka mali yung pagkamatay, may multo, may ghost. So wala pong ghost sa amin. Ghost po na ghost project. At kung sasabihin niya ghost ng Kuratong Baleleng, and with all due respect kasi napakalapit ko rin sa pamilya ko ng Daser, sa Daser Corbito double murder, yung ghost nun na hinohunt pa rin kung sino yung tunay na nagpatay at yung mga mastermind nun, wala po sa Taguig yun, Senator Lacson. Hanapin mo kung nasan yung mga ghost na yon, di ba? Ang hilig mo kasi mag-smuggle ng mga issues na wala namang kilalaman sa pinag-uusapan eh. Pinag-uusapan impeachment.
biglang may investigasyon ng NBI, sasawsaw ka. Then ismasmagel mo yung issue ng Taguig. You want to cement kasi all these issues na para ikaw lang ang bida. Hindi naman po ako nakikibida eh. 'Di ba si Senator Marcoleta, alam namin ginawa mo behind the scenes, yung case build up, hindi mo naman trabaho 'yon. Tayo matagal tayong magkasama, kilala ko rin naman yung mga nagbibigay sa iyo pag eleksyon eh. Di mo naman dineclare, 'di ba? O so plunder din ba 'yon? Or ang sagot mo pareho kay Senator Marcoleta, ginamit mo naman 'yon. O, 'di ba? Ginamit mo naman 'yon. Hindi mo namang binulsa. Kaya nga sinasabi nung mga lawyers, 90% to 100% makukulong kung yung doktrina kay Marcoleta ay gagamitin sa lahat, 'di ba? So guys, integrity napaka-importante sa church, sa school, sa teachers, sa isang bansa, sa ekonomiya natin. So, seryosohin natin yung impeachment. Kaya kami nililito eh. Kasi bukas supina pag-uusapan, Tuesday yung NBI. Yon, tapos yung NBI sinupina yung organizing committee ng Southeast Asian Games sa Friday. So, maging, kanina sabi ko, yung hate the sin, not the sinner. So, wala pa naman ako dun sa hate the sin, love the sinner. Lalo kung kadebate mo, kasi minsan, syempre, tao ka rin. But kailangan dumating tayo doon, di ba? But the very least, don't hate the sinner. So, may pag-asa ka pa, Senator Lacson, kasi may history ka naman ng paninindigan. Tapos, alam mo naman sinong mastermind, alam mo naman saan napunta yung pera. Ilan na lumapit sa'yo na may ebidensya, kaya lang tinalikuran mo na, kaya hindi ka kinakausap. Pero pagka tinalikuran mo yung amo sa admin at binalik mo, yung integrity is within your hands, hindi sa akin. Pag ang tao may integrity, walang makakasira nun. So kahit pagbintangan mo ako at sabihin mo, tinitira ko integrity mo. So lahat ito, ang daming nagpo-post sa kahit anong site, ang daming nagpo-post about you. So hahanapan mo ng dumi yung bawat Pilipino na tingin na wala kang integrity or na sinanla mo yung integrity dyan sa flood control issue na yan. E di tubusin mo, sinanla mo lang naman di tubusin mo. So sayang talaga kasi kung si Senator Ping Lacson nung after yung mahiya naman kayo after his speeches, sinundan lang talagang ebidensya tapos walang pakialam sino nang tatamaan hahabulin. Hindi pati siya nandun sa na pag natanggal si VP Sara, natanggal ang presidente, magiging presidente si VP Sara. Pag si VP Sara pwedeng tumakbo, baka talo silang lahat. So ang naisip ni Senator Lacson, hindi ako mananalo nito, di ba? Tumakbo ng presidente, tumakbo ng vice president. Alam naman natin, kahit anong deny niya, yan ang talagang ambisyon niya. But again, tignan nyo, sa haba ng ating pag-uusap today, ang issue talaga dito, yung impeachment, yung mga issues na how to make it fair, non-political. Secondly, paano masolve tong flood control, no? When I say flood control, I'm talking about all the corruption issues sa ating bansa. Pero ito kasi pinakamalaki. At pinakamalaki yung mga nasa likod nito. Kaya kung masolve natin yan, may way talaga to redemption, di ba? Repentance, renewal, revival, repentance, di ba? So may plano na kasi yan, kaya mapapagalitan yan si Senator Lacson Takot lang yung iba pero mapapagalitan din yan. May plano na kasi, announce ayuda, announce yung ibang kakasuhan, ilang congressman, medyo hirap pa sila kung yung former speaker ay kakasuhan o hindi. Tapos i-announce sa SONA yan, tapos balik sa impeachment. Sinisira ni Senator Lacson kasi ako ang sinisiraan ng sinisiraan. I'm just doing my job sa impeachment court, just like any one of you, di ba? Yun. Ba't hindi ka maglatag ng plano, Senator Lacson? Why don't you tell the Filipino people, if we want to get to the bottom of the flood control, eto plano. Eto listahan ng mga witnesses na hindi pa tinawag. Eto yung mga LGU. Quezon City, Mandaluyong, Makati, Parañaque, basta lahat sa Metro Manila, tapos lahat ng highly urbanized city. Eto mga probinsya. Hindi ko sinasabing may problema yung mga city na yan. Ang sinasabi ko, ipakita ni Senator Lacson na
Hindi yung inis lang siya sa isang tao. Kasi paano naman tayo nangyari kay ate may naiinis na celebrity? I respect that. Hindi nyo type yung pananalita niya, hindi mo type yung kanyang way of expressing herself, pero yung sasabihin, dapat ikulong na to. Paano naman tayo dumating doon? Hindi mo lang type yung isang tao, gusto mo nang ikulong. Because nga, kung anong itatanim natin, yan ang aanihin natin. At yan ang style na tinutulak nila Senator Lacson. So, dun sa mga kaibigan nating natitira sa admin, napahamak na kayo ng May 11 hanggang June. Kailan ba yung special session? Dahil nga, may way forward na magko-cooperate independent Senate. Pero nakinig kayo kay Senator Lacson, kay Senator Tito Sen, 'di ba, kay Erwin Tulfo na guluhin kami, palitan sila dapat may control, dapat kontrolado nila yung impeachment. So, we're doing our best there. And I respect the presiding officer, I respect my colleagues there. So, ba't hindi pwedeng trabaho na lang? So, thank you Tanes, Ira, Kahes, laban. Wala na po tayong choice kaya laban po tayo. Why do I say walang choice? Walang mangyayari po sa ating bansa kung oo, kung yes man na lang po tayo lahat, di ba? So, laban po tayo. So, prayers po. Napaka-importante prayers that we discern right versus wrong and have the strength to do what's right. So, God bless you. Happy Sunday po. I hope I don't have to vlog that often and answer the issues because ano naman clear naman yung way forward. Clear naman what we can do so that the country can recover at hindi na mahirapan ang ating mga kababayan. God bless you guys. Happy weekend.